Nagpasabog ang lolo mo. Naman. Diyos ko. Aga-aga. Nagpasabog. Ito kasi yung binalita niya nung weekend. ICC in the Philippines last December. Arrest order versus Duterte soon, sabi ni Trillanes. Yan. Well, it seems to validate yung sinabi ni Harry Roque. Di ba naalala nyo, nung December, ano din si Harry Roque, nag-expose din siya dyan tungkol sa ICC. Naalala nyo yun? Yung vlog na na bakit biglang nagbagong ihip ng hangin dyan sa ICC na yan, etc. etc. So, it seems to validate that event. Kasi December nangyari yun eh. Yung nagkwento si former Spox na meron daw siyang friend. Na best friend daw niya for the longest time. Tapos itong si best friend niya pinili na maipagtulungan sa ICC. Yan. Tapos kinukwento daw sa kanya na pabalik-balik daw ang ICC sa Pilipinas. Dahil pinayagan na raw ng Marcos administration ang pagpasok ng ICC. So it seems ito yung parang related doon yung kwento. Parang related doon. So, panoorin natin yung video. Oo, kung saan ini-interview si Sundalong Kanin. Sundalong Kanin. Anyway, bago tayo magtapos, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Download nyo lang ang Sendwave app. Bakit na account, lagay nyo yung bank account details nyo dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay? So, eto, panoorin natin yung video na interview. Dating Senador Sonny Trillanes ang unang nagsabi na malapit nang maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa iniimbestigahang drug war ng Duterte administration. Makakausap natin ngayon si former Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Pia, at sa ating po mga televiewers. Senator Trillanes, how did you know that the ICC was or was here? Based on very reliable sources, Yan naman tayo. Titindigan po natin yan. We have proof or evidence to prove na talagang pumasok na sila dito at lumabas. Pero since meron pong mga confidentiality agreements po dyan to make sure na hindi malalagay sa peligro yung buhay ng mga testigong kinausap at ng buhay ng mga investigators na ICC, kaya hindi po pwedeng mailahad po yan. Mm-hmm. But when you say you have... That's interesting. That's interesting. Yung sinabi niya na na hindi raw pwedeng ilahad dahil baka raw mailagay sa peligro ang buhay ng mga investigators. That's interesting. So, ibig sabihin, pumasok sila sa isang bansa na first and foremost ayos sa kanila. Dahil merong question of sovereignty. It's a legitimate question. Regardless of your opinion kay Digong. Yung katanungan tungkol sa soberenya ng bansa natin, isang lehitimong tanong yan. It's a legitimate question. So, ibig sabihin, they subverted the usual or at least the procedure that was expressly communicated by our government. Nakialam sila sa isang sovereign state. Kung totoo yan, kung totoo yan. Na naman tayo sa sinasabi nila na na mga reliable sources na. No, yan din sinabi ni Harry Roque.
Yan din sinabi ni Harry Roque. Oo, mga reliable sources to. Sure na sure ako. Oo. Di, sige, diyan ka happy. Tuloy natin. Proof, was this like, for example, immigration records to show na talagang na pumasok at lumabas na sila? You also have testimony, people na kinausap nila na nagsabing humarap sila sa mga investigators. Well, lahat po yan. Suffice to say na kung talagang darating tayo sa punto na yan, eh, mapuprove po yan. No? Yung mga nakausap, yung mga kung ano-ano man na records na kailangan to prove that. Pero that is, I think, beside the point. Ano? Kasi Oy, that's beside the point daw. No, it's not. Actually, sinabi nga ng DOJ, hindi pala DOJ natin, ng Office of the Solicitor General, kung mag-iimbestiga sila, hindi nila kailangan pumunta sa Pilipinas. Kung talaga ipipilit nila na mag-iimbestiga sila, sinabi to ni OSG, hindi nila kailangan pumunta sa Pilipinas. Dahil may mga mekanismo na pwede silang kumuha ng deposition sa pamamagitan ng internet. Pwedeng email, pwede mo i-email yung mga affidavits, judicial affidavits. Tapos pwede kang kumuha ng deposition saan ba to? Or, di ba, not naman deposition, pero pwede kang kumuha ng testimony sa Zoom, online. Pinapayagan na yun eh. Hindi na kailangan pumasok. Sinabi na yan ng OSG, Office of the Solicitor General. So it's really weird. It's really weird na merong chismis na quote-unquote pumasok. So nagpanggap silang turista, tapos sa pagpapanggap nila sa totoo pala nag-i-interview sila ng mga complainant, ganun pala. tapos na, pumasok sila, lumabas na sila. Yes. At ang masasabi ko lang po ay base dun sa impormasyon na nakuha ko ay tapos na sila sa kanilang investigation as Okay. far as the principal accused is concerned, no? Yun. Kung babalik man Principal sila accused, dito si later Digong. on, ito ay para lang kumuha ng additional evidence para dun sa mga secondary or tertiary levels of respondents, no? Yun po ang importante dito. At ang next step po dito ay yung pag-a-apply nila ng warrant of arrest which may come in a few months, no? So ang estimate po natin, mga second quarter lalabas po yung warrant of arrest. Second Okay. quarter. Did they also, if they looked into, or if they are going to issue a warrant for arrest by the second quarter, so that means April, May, or June, did they also check kung paano masaserve ang warrant of arrest dito sa Pilipinas? Okay, ganito po, no? Since ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC, so hindi na nila maobliga yung ating security forces to implement the warrant. Pero ang Pilipinas po ay miyembro ng Interpol at ang ICC po ay miyembro din ng Interpol. So malamang sa malamang padadaanin po sa Interpol yung pag-enforce ng warrant. Okay. When you say Interpol, of course, and like you said, no, ang Pilipinas miyembro ng Interpol, that means our PNP elements have to carry out or serve an arrest warrant if it is the Interpol that asks for a service of warrant. Opo. So ang Interpol po kasi wala naman silang mga elemento dito, no? Sila lang ang magko-coordinate. Pag miyembro ka ng Interpol at may issue sila ng red notice o yung warrant, ito ay kailangan i-enforce nung miyembro, no? Kagaya natin, nag-request tayo sa Interpol na i-arestuhin itong si dating Congressman Tebes. So ngayon, Naka-aresto na ba yun? kung nasaan Parang di pa bansa yata. si Tebes, sila ngayon ang magse-serve nung warrant na yon para sa atin. So, ganun din, in the same vein, since yung ICC ang magre-request sa Interpol, sa atin naman ngayon, isi-serve yun.
Okay. Balikan po natin yung arrest warrant in a bit, no? But Senator Trillanes, when you're saying the principal, we are speaking of former President Duterte, correct? And then Yes. when you say secondary, tertiary, you're speaking of Senator and former PNP Chief Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at saka si Vice President Sara Duterte. VP Sara Duterte also. Why her also? Because Dahil nung siya ay mayor ng Davao City from 2010 to 2013, na-cover siya nung jurisdiction kung kailan tayo naging member. Naging member po tayo noong November 2011. Kaya yung part nung term niya as mayor ay covered po yon. At may mga ebidensya po na submit doon na nung siya ay mayor, tuloy-tuloy ang EJK sa Davao City at yun mismong Davao Death Squad ay nagpaalam sa kanya kung pwede na lang ituloy Debunk na yun, di ba? yung programa nila kay Under. Debunk na yung Davao Death Squad. Kasi sila mismo nag-atrasan. Di ba? Sila mismo nag-atrasan dun eh. Matagal na debunk yung Davao Death Squad. Hindi ko alam kung bakit binubuhay ni Trillanes to. Siguro dahil kailangan mag-ingay for the mayoralty bid. So, Diyos ko, tuloy natin. Mayor Rodrigo Duterte na tokhang sinabi ni then Mayor Sara Duterte na ituloy ang tokhang. Kaya on record na po yung testimonya na yon ng mga testigo. on record, meaning these are testimonial sworn statements. No, actual testimony na po, no? Kasi ang ICC, Judicial affidavit. meron silang proseso na nire-record na nila yung testimonya Okay. ng mga testigo Okay. para Pati din naman sa Pilipinas kung ganun din. sakaling huntingin man ng mga akusado or kamatayan sa kung ano man ang reason, ano na po yun. Recorded na Oo. at pag Senator nagsimula Sani- yung trial, Ganun din sa ilalagay na lang Pilipinas. po Walang pinagkaiba yun sa Pilipinas. Ganun din. Na kapag may kaso ka, kukunin na yung testimonya mo para in case, kasi diba minsan matagal yung mga hearing, matagal yung mga kaso. May mangyari sa'yo, bawian ka ng buhay, o mamatay ka, o patayin ka, etc. Yung testimonya mo naka-record na, ganun din dito. Walang diferensya yun. i-enter into the records na yun. Senator Sani, Tapos meron na rin pong court-appointed lawyer yung akusado to make sure yung rights niya are protected. Kaya sila na rin na nagko-cross-examine dun sa testigo Ganun din dito. yung testimonya ng testigo. Okay. Senator Sani, ilan po yung nakausap ng mga investigators as far as you know? Marami rin ito. Kaya nga alam din nila ng kampo ng Duterte na totoo itong sinasabi ko kasi may ilan silang dating appointee na nakausap ng ICC. So again, I'm not at liberty to divulge these names, but alam nila yun. Okay. This will probably make or has made Duterte supporters very angry at you. Well, I never cared, kasi ito naman... Sanay na po kayo sa maraming galit sa inyo. Yes, in the interest of justice, marami lang siguro. Yes, interest of justice. Itong tao na to, maraming pinatay po na Pilipino. In the As interest of president, dapat justice. hindi niya ginawa yun. Okay. Nasa constitution yun, nilabag niya yung kanyang oath. Oo. Itong Okay. mga pinapatay po, hindi po yan mga guilty, no? Oo. Mga nakursunadahan lang yan. Kwento-kwento lang sinasabi nila ng mga adik yung pinatay. Hindi nga Berinantes, mga drug lord. Pero yung drug lord po, wala po siyang pinatay. Kasi mga kasabot niya. Yun Okay. po. Senator Sani, itong mga all these stories about the ICC coming in, kayo mismo, nakaharap niyo po ba yung investigators? Were you there noong nag-record sila ng kanilang questioning with the witnesses? Hindi kailangan, counsel lang I am not dapat at nandun. liberty to divulge these details kasi meron pong confidentiality agreement. Diyos ko, tumigil ka, So, I cannot, Trillanes. Counsel lang kasi ang pwede doon. Wala ka doon. Sinungaling wala.
Hindi ka pwede doon kasi counsel lang ng mga in-interview kung natuloy kung natuloy. Assume, let's say natuloy. Oh, let's play the devil's advocate. Tawag dito. Kahit matuloy yun, hindi ka pwedeng umapir. Maghihintay ka sa labas ng kwarto. Kasi nga, counsel lang ang pwede doon. Counsel lang, saka yung counsel ng ICC kung nandun nga. But otherwise, I'm not at liberty because there's confidentiality agreement. Miguel Catrillanes, ginagawa mong tawag dito. Ginagawa niya masyadong misteryo. Wala nang misteryo dyan. Diba? Weird. I can either confirm or deny yung mga ganyang Okay. information. Senator Sani, since you're with us now, no, samantalin na lang natin ngayon kasi itong mga kwento ng may kudeta, kasabay Uy, ito kudeta na. ng mga umiikot ng kwento about the ICC. No? And my question is, kasi last Wednesday, sa Politics as Usual, nakausap ko si Red Kapunan na isang, like you, a veteran coup plotter. No? Si Colonel Red, Reform the Armed Forces Movement, RAM, kayo po, Magdalo. Ang sabi nga niya, isang napakalagang ingredient para sa isang coup d'etat or destabilization is the element of surprise. At sabi niya, sa sobrang ingay daw ng mga nagkikwento about this, parang hindi totoo. Ano po ba yung totoo? Okay. Did they try to recruit AFP and PNP officers? Was there that attempt? Did it fizzle out? Were there issues na that they could have ridden on? Marami po silang attempt na mag-recruit at mag-destabilize. Umiikot po yung mga Duterte na retired generals. Hindi At lang nag-agitate umiikot. sila. No? Nasa Marami YouTube silang pa. ginamit po na May kaso na issue nga Since a year ago, no? Yung fixed term law, sinakyan po nila yan. Kaso inamyendahan, so nawala. Itong MUP pension reform, sinakyan po nila yan. Kaso na-correct din, wala. Ngayon, siyang nainit nila itong Peace talks. yung peace talks, may ceasefire daw. Kaso niliwanag ng AFP na wala namang ceasefire. May peace talks pero walang ceasefire. So tuloy lang yung bakbakan. So nahupa. Itong over the holidays, ang ginamit po nila, yung pulburon video daw na yung yung room na meron ng video ng cocaine yung presidente, kaya yun yung pinapainit na. Kaso, wala naman yung video, no? Intriga lang kasi ganyan yung style po nila Duterte. Kaya ginawa na sentro nila. So, itong mga issue na to, ginamit nila pang painit para makapagpan yung true agenda nila. Marili, which is survival tayo dito sa ICC at yung paghuhuli, no? Pinuhuli yung mga kasabot ni Duterte. Senator Sani, itong litanya ng mga issues na binanggit ninyo, kasi ang isang ingredient para mag-succeed, ang isang coup d'etat or destabilization or mutiny, dapat merong parang rallying point, no? A big issue na ikagagalit talaga ng tao. And in this case, destabilization, meaning ang target nila is President Marcos. So, the question is simple, no? Galit ba ang tao ngayon kay Bongbong Marcos na it will get to the point na sasama o susuporta sila sa isang destabilization? This is an interesting question. Galit ba ang mga tao kay President Marcos para sumama sila sa destabilization? Let's see. Ano kaya sasagot ni Trillanes dito? Yun po ang gusto kong gawin ng mga makaduterte. No? Meron silang strategic communications group na naglalabas ng kung ano-anong issue to agitate the people. Well, pero so far, by and large, minomonitor natin outside the social media cases, normal yung life goes on as far as the ordinary Filipino is concerned. So wala po yung social volcano na tinatawag po yung TA point na hinahanap. At so ito lang, more on talagang mga paggalaw na lang sa loob ang hinahanap nila. Again, meron yan. Sabi ko nga, yung mga coup, no? Ang mga military interventions, meron yung internal causes, meron yung external causes. Yung internal causes, ito yung mga issues na nagpapalomoran sa mga rank and file, no? Military corruption,
yung antiquated equipment, yung mababaswelo, lahat. Tapos yung Dati na yun. external focus, ito naman yung mga issues sa national level, sa gobyerno in general. Ngayon, ang assessment po natin, wala pong mabigat na kausa na to warrant a military intervention. Kaya nga po pilit na pilit. But still, marami yung pera ng italat, Kaya, batak si Trillanes dyan. Batak sa kudeta yan. Naputol. Alright. Senator Sonny Trillanes, maraming salamat po sa inyo at naiintindihan ko, as I understand, you will be joining Pinky Web on The Source on Wednesday morning also. So, dating Senator Sonny Trillanes, sir, thank you very much for being with us this evening. Salamat po, sir. Naputol yung sinasabi niya. Although, I would agree doon sa last part na sinabi ni Trillanes na mayroon talagang effort to destabilize. I would agree to that. Merong effort yung I'm not going to say it's sa Duterte group kasi wala naman ako ebidensya. Pero ang maiingay is yung Duterte group. so ang hirap ang hirap i-deny kumbaga. Ang hirap i-deny pero I would say, on a personal level, parang mayroon talagang effort para siraan ang administrasyon. Kitang-kita naman yan eh. Obvious na obvious naman. Doon pa lang sa Sambato. Doon sa Pulboron eh. Yung kabalbala na pinagkakalat nilang yan. Anong una nilang sinabi? Yun, 4 sila nagsabi nun, di ba? Nasa live stream sila. Sila ngayon yung mga napahiya. 4 sila nun. Sabi nila, nakita daw nila, alam daw nila yung video, meron daw silang kopya, USB lang daw ang katapat, etc. etc. Tapos, anong petsa na? January 23 na, meron na bang ganap? Wala pa rin. Wala pa rin ganap. Yun. Ano nangyari nung nagkakasingilan na, di ba? Kasi kumalat yung video. Kumalat yung chismis ng video, tapos kinaagat na ng napakaraming tao. May mga iba tulad natin. Hindi ko lang alam kung sa atin nag-umpisa, pero ako I'm very vocal about it. Sinabi ko talaga, kung may video, ilabas nyo. At kapag inilabas nyo at nakumpirma na authentic, sasama pa ako sa inyo. Verbal ako. Vocally sinabi ko yun. At saka seryoso ako doon, di ako nag-joke. Alam nyo ba? Alam nyo ba nag-joke ako doon? Di ako nag-joke doon. Ano nangyari? Wala. Sino ngayon ang sumalba sa kanila? Si Digong. Sabi ni Digong. Siya yung way out eh. Si Digong yung way out doon sa chismis na yon. Hindi, wala yan. Wala yan. Diba? Paano na lang yan? Siya yung way out eh. Ano pa? Yung sinabi ni Digong na I call on the military, etc. etc. Naalala niyo yun sa SMNI? Tapos meron pa siyang sinabi, I call on the Filipino people not to pay your taxes. Medyo pangit yun, mga kotsero, pero sige na lang. Pangit yun, pero kung trip mo yan, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Anong ending ng Pulboron video? Wala na. Goldilocks. Anong puti pinost ni Casper Gold, naalala ko tuloy. Anong ending? Wala, Goldilocks. Video ni Sarah na nakaka-addict daw ang Pulboron, etc. etc. Yun ang ending nun eh. Ano nangyari? So, I would believe na merong effort, meron talagang effort na siraan yung administrasyon. It's legitimate. There is a legitimate, there is a real effort.
As in effort talaga. Wagas ang effort. Hindi ko lang alam kung organized. Yun yung ano dyan. Yun yung hindi ako sure kung organized yan. But, huwag niyong kalimutan. Yung mga vloggers and bloggers ng DDS, dati pa silang organized. Maniwala kayo sa hindi. Dati pa silang organized. Panahon pa lang ni Digong organized na sila. So, hindi ako magtataka kung hanggang ngayon organized pa rin sila. Diba? So, yun. So, although itong sa kwento ni Trillanes na to, na nung December, paraw, etc., I would take it with a grain of salt. Hindi ko masyadong papaniwalaan to. Hindi ko masyadong kaagatin to. Kasi, ang fantastic eh. It's too fantastic. Masyadong lakas mga pelikula eh. Pwedeng script ng Reacher. Alam niyo yung Reacher sa Amazon Prime? Ganda nun. Panoorin yun. Medyo violente lang pero maganda. Ang hirap paniwalaan. Parang palusot ng PCSO. Hirap paniwalaan. Diba? Parang palusot ng PCSO. Hirap paniwalaan. Diba? But anyway. By the way, lumalala yung sa PCSO. May mga call for resignation na. Mag-resign ka na. Wala kaming tiwala sa'yo. Kasi may mga nakikita akong mga post sa social media. Sinasabi, i-boycott na raw ang loto kasi ninanakaw lang. So, yun. Yung call for resignation, nanggaling yun kay Congressman Barbers. Yeah, yun. Anyway. Ako nasa live ni Attorney Trix. Nagla-live din ako eh. Paano ako mapupunta sa live niya? Anyway. So, yan. But anyway, alam nyo mga kotsero, I'll take this, itong mga pinagsasabi ni Trillanes. I'll take it with a grain of salt. Hindi ko masyadong kaagatin yan. Parang lang yan, parang ganyan lang yung kwento ni Harry Roque nung sa kanyang A1 source. Kung bakit daw biglang nagbago ang ihip ng hangin, etc. Ganon. Ang hirap paniwalaan eh. Hirap kagatin, guys. Masyado. Tapos magsasabi siya na meron kaming confidentiality clause, etc. Hindi na I cannot divulge information, etc. What have you. Ikaw ba yung kliyente? Hindi naman ikaw yung kliyente. Kasi, ang confidentiality, mga kotsero, it only exists between the lawyer and his client. Kliyente ka? Kliyente ka ni Jude Sabio. Pero wala na siya. Deads na siya. Wala na yun. Deads na yun. So, sorry. Di ba? Ang hirap paniwalaan anong sinabi ni Trillanes. Although, yun. But let's see. Dami ko let's see ngayon, no? Kasi, very dynamic yung mga kwento eh. And, in the next few days, makakakita na kayo ng mga update sa mga ganitong mga, kasi, ang hirap kasi magkwento, tapos pag-usapan natin yung mga nangyayari sa bayan, tapos, kumbaga, putol-putol yung kwento, hindi tapusan. So, yun. So, medyo, ayusin natin yan. But if I were Sonny Trillanes, knowing yung mga diskarte ni Sonny Trillanes, ni Sundalong Kanin, I would think this is just ingay
Nag-iingay lang siya for 2025 kasi nga lalaban siya kay Malapitan sa Pasay. Sa Caloocan. So, hindi natin alam what his real intentions are or if he really was a participant doon sa mga nangyari. I will not I will not get my hopes up. Hindi ko masyadong pagkakatiwalaan yung sinasabi ni Trillanes. Although doon sa huli yung sinabi niyang part na may effort ang Duterte camp or at least yung mga supporters ng Duterte to have a smear campaign, no? This is actually a smear campaign. Smear campaign to sa Marcos administration. Ayun, obvious yun. Kitang-kita yun. It's very, very obvious. So, madaling paniwalaan yun. Pero yung dito yung sa ICC, tapos yung maglalabas na agad ng warrant sa second quarter. Tingnan natin. But, hirap kasi pagkatiwalaan to ni Trillanes. sa 10 sinabi niya, 11 kasi nungalingan. Diba? So, let's see. Walang ano to. Wala, sundalong kanin. Ano magagawa niya? Ano magagawa natin? Wala naman siyang ilang beses nang natalo sa pagiging sa kampanya niya bilang senador. So there. But ito yung sa akin. Ito sa akin lang naman. Kung walang issue ng sovereignty, kung masasagot yung issue ng sovereignty, yung kasi ako, mga kotsero, may judicial system kasi tayo. At tumatakbo siya. Walang pagkukulang ang ating mga korte, walang pagkukulang ang ating mga abogado, walang pagkukulang ang ating mga legal officers. So, kung walang question ng sovereignty, okay lang sa akin. Kung walang issue ng sovereignty. Take note, ha? Take note. Kung hindi issue yung sovereignty. Kaso nga lang issue siya eh. At bilang isang individual na nag-aaral para maging isang officer of the court at public defender, parang hirap naman yatang tanggapin na ang judicial system natin palyado. Di nag-aaksaya lang pala ako ng oras. Wag na. Tigilan na natin to. Ipunin ko na lang yung tuition fee ko. Diba? So, kung walang issue ng sovereignty, walang problema. Okay lang yan. Pero meron eh. At kung ako naman, doon naman sa parte ng mga Duterte, if you're really innocent, then, face the music. Pwede naman yun. Pwede naman yun eh. Ilang taon ang ginawa ng mga Marcos yan, nakakipagbakbakan kahit saang korte, sa Amerika, di ba? Sa Pilipinas, dami-daming hinarap na kaso, mahigit 3 dekada silang naipagbakbakan sa korte. Tapos kayo, hindi nyo magawa? Alam ko ba, best president ever? Diba? Alam ko, best president ever. So, let's see. Di ko rin alam, Kenneth Reyes. Actually, ayan, ano ba kinakatakot nila sa ICC? Di ko rin alam. Sila lang naman natatakot eh. Kasi kung kung inosente sila, what are they afraid of? But, eto nga mga kotsere, kung walang question ng sovereignty at maayos na judicial system ng Pilipinas, walang problema sa akin. Kaso may question ng ganun eh.
So yun. Ulitin ko lang mga kotsero. Sinabi ko nga kanina. Ito, not even 5 seconds ago. Si Apolak, yung pamilya nga ni Apolak, 3 dekada nang nakikipagbakbakan sa korte. Lahat ng kaso, hinarap. Amerika, di ba? Sa Pilipinas, sa Switzerland. Hinarap lahat. Walang inatrasan. Oh, hindi nila kayang gawin yun. Hindi nila kayang gawin yun. Di ba? Yan, tama ka DJ Super Mario. Wala pa kasi nagfa-file ng kaso kay Digong dito sa Pilipinas. So, kaya nahihirapan sila. Pero try nila kasi. Try nila. May jurisdiction. Diba? Nasa Pilipinas ang jurisdiction. Ayaw nyo magkaso dito sa Pilipinas. Kaya nakakabwisit eh. So, yun. Oo. Ulit. Sasagutin ko na ito sandali si Renato Francisco. Yan. Iba na sinasabi ni Jared. Halata ka na. Obvious ba? Matagal na akong turn off kay Duterte. Matagal na akong turn off kay Digong. Matagal na. Sabihin na naman nila, binayaran ka lang ni Lisa Smugs, etc. etc. Hindi, gumagamit lang ako ng utak ko. Di ako katulad nyo. Tagal na akong turn off kay Digong. At ngayon, unti-unti na ako na-turn off kay Sara. Diyos ko. Hindi nyo pa ba alam? Obvious na obvious na nga ako eh. At least ako madaling mabasa. Di pa niya alam. Sabi ni Trexie Villa, di pa niya alam. Matagal na akong turn off kay Digong. Lalo na nung nag-umpisa siya sa mga distab niya. Nag-umpisa siyang bumira din sa tawag dito na magtawag ng civil disobedience. Wala akong pakialam sa mga bira niya sa Congress. Wala akong paki doon. Ang paki ko nung sinabi niya na ang mga Pilipino wag na kayo magbayad ng taxes. Sino matutuwa doon? Sinong Pilipino ang matutuwa na sinabihan ka ng dati mong presidente na huwag kang sumunod sa batas? Naman. At na-turn off din ako kay Digong, hindi lang dahil kay Digong. Na-turn off ako sa kanya dahil sa mga supporters niya tulad nyo. Triggered. Sabi, pag sarado isip mo, turn off na sa'yo at sa Gino-Diyos mo si BBM by sarado isip mo. Ako pa yung sarado ang isip. Ako parang sarado ang isip. Kayo nga, best president ever. Ang daming kapalpakan ni Digong eh. Ay, naku. Asan na yung resibo ng 51 billion ni Pulong. Yung sa confidential funds, di ko sisingilin yan kasi alam ko yung batas dyan eh. Confidential talaga yan. Walang problema doon. Pero yung sa 51 billion na na pang-proyekto daw para sa Davao City. Sige na nga. Nasa na? Resibo noon, mga proyekto daw sa Davao. Ba't daw umabot ng 51 billion? 51 billion. Laki, no?
para sa Davao City. First district lang ng Davao. Hindi buong Davao region ha. First district lang ng Davao. Tapos best president ever pa rin kayo. Mga hayop kayo. Buisit. Diyos ko. Ayuda? Paano napunta sa ayuda? Nasa DSWD ang ayuda nung panahon ng pandemic. Bakit napunta sa ayuda yung 51 billion? Hiwalay ang budget ng ayuda ha? Sa DSWD. Hindi ayuda yan. Ay, Diyos ko. O baka kasi kailangan nila ng ayuda. It's the lifestyle. Ay, nako. Si Joey, binabanatan ako sa TikTok. Kaya mo siya, boba naman yun eh. Ay, nako. Ganun lang naman yung mga yan. Huwag mo na mapansinin yung mga yan. Silang dalawa ni Sas. Imagine 51 billion sa isang distrito lang. Isang distrito lang, guys. Isang distrito lang. 51 billion. Anong pinagagawa? Anong proyekto 'yan? 'Di ba? Anong proyekto 'yan? Pinagagawa nyo diyan. Di sila sumasagot dyan sa 51 billion. Bakit? Dapat sumagot sila dyan. Kasi ang laking kasiraan yan sa mga Duterte. Sorry, medyo na-distract na naman ako sa topic. Pero it's true. It's true. Ang laking kasiraan yan sa mga Duterte. Dapat sinasagot nila yan. Mas malaking issue yan kung ikukumpara mo dun sa paggamit ni PBBM ng chopper papuntang Coldplay. Oo nga, alam ko DPWH daw yan eh. Sinabi yan ni Saldi ko eh. DPWH daw. Daw. Pero napakalaki ng 51 billion. Even for DPWH. Napakalaki ng 51 billion. Ang liit. First district ka lang eh. Bakit 51 billion? First district ka lang. Bakit 51 billion? Bill 3 times ang Davao Samal Bridge. Ay, no. Diyos ko. Ewan ko kung anong nangyayari sa even if DPWH lang yan, anong proyekto? Anong public works and highway? May skyway na bang hiwalay sa first district? Ilang flyover ang pinagagawa dyan para magka-budget ng 51 billion? Oh my goodness. Sabi ni Missy, 7th MC, 17 billion lang po each year for 3 years. Kasi, di ba, nagpaliwanag kasi si Saldi ko. Sabi ni Saldi ko, ang budget daw per congressman is around 500 to 1 billion. Pag nag 2 to 4 billion ka na, special ka na. 2 to 4 billion. Sabi niya. Well, sila yung nandun eh. Di ba hala sa buhay nila kung ganun talaga ang sistema nila. 3 to 4 billion, 2 to 4 billion, special ka na. Siya naka 17 billion per year. Saan dinala yung 13 billion? Diyos ko.
My goodness. Hindi pa dyan natatapos. Baka nakakalimutan nyo si Parmali. Very, very special siya. I got a very special love. My goodness. Nakakabaliw, sobra. Tapos pagtatanggol ng mga Balahura supporters, no? Duterte Balahura supporters. Sabihin lang nila, whatever. 17 billion lang yan. Paano naging MOOE yan? Et cetera, et cetera. But the fact of the matter is, ginastos ang budget sa first district lang ng Davao. First district lang. Bakit doon lang? Bakit first district lang? Doon lang yung distrito ni Pulong . Doon yung distrito niya . So doon lang ginastos yun. Kung ginastos. Hindi natin alam. Iba-ibang congressman sila . Diba tatlo yan? Yung tatlong districts yan . Iba-ibang congressman. First district si Pulong. So yun. Anong ginawa doon? No? Ano kayang public works and highway ang ginawa? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Alam mo mga naging produkto nun? Hindi natin alam. Let's go. Baka nasa ano na. Baka nasa Swiss accounts na. Ay, agoy. Ay, naku. Anyway. Ayan. So, mga kutsero, maraming pong salamat muli sa inyong patuloy na panonood sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. See you next time, guys. God bless. Bye.